Magandang araw mga kaibigan. Dalawang bagay ang pag-usapan natin ngayon. Una ay ang post ni Optic Politics. Sabi niya, isang babaeng cabinet member gusto na daw mag-resign. Abangan. Okay, so, sino kaya yan? Kung totoo, bakit magre-resign? Pangalawa, post ng mga mata ng agila. Sabi niya, dalawang big time tropa ni Ngagba ang magbabalik loob sa mga Duterte. So, yung isa magre-resign na sa gabinete. Itong isa naman, malapit sa administrasyon, gustong lumipat sa mga Duterte. So, mga bali-balita lang ito. Pag-usapan lang natin. Discussion lang. Okay, unahin natin itong kay Optic Politics. Halos everyday, itong si Optic Politics, very active ito. Magaganda yung kanyang mga editorial. Kaya, ganahan kong mag-discuss. So, sino-sino yung mga female na cabinet member? Department of Tourism, Department of Budget and Management, DENR, sino pa? Wala na akong ibang paki-comment na lang kung wala na akong malala. Yun ang tatlo lang na babaeng cabinet member. So, sa DENR, walang issue. Tahimik ang DENR ngayon. So, kung totoo man itong balitang ito, most likely hindi DENR. Okay, may ongoing issue ngayon itong DBM and tourism. Unahin natin ang DBM, yung budget. Kasi yung DBM ang nag-prepare ng National Expenditure Program. Sinabmit. Anong nangyari? Wala, nabaliwala ang proposed budget ng national government. Kasi yung National Expenditure Program, ina-align pala yan sa SONA. Kung ano ang binanggit ng presidente sa SONA, yun ang mga priority niya. Yun ang gusto niyang mangyari. So, ang DBM, yung ipropropose niyang budget, naka-align sa SONA. Para mapundohan, para yung promise ng Pangulo sa SONA, yung gusto niyang gagawin, magawa niya. Ang nangyari ngayon, wala. Yun ang inirereklamo ng mga pumirma sa open letter na karamihan mga retired generals. So, ang approved budget ng Kongreso, it does not conform to the needs of the Filipino people, sabi ng mga general na pumirma. So, baka dismayado. Baka lang ito, ha? Kung totoo itong balita na ito, baka dismayado ang DBM, wala na, pahinga na lang, as a sign of protest. Nako, malaking dagok yan. Nauna nang nag-resign o napalitan ang Department of Finance. Kasi yan ang mga economic managers. Yan ang mga importante sa isang administration. Yung Finance Secretary, DBM Secretary, NEDA. Mga ganun. So I don't know how true is this. Another department na may issue is yung Department of Tourism. Si Secretary Frasco. Bakit? Kasi yung binabatikos ngayon ang Secretary ng Tourism. Dahil yung target niya na foreign tourist arrival for this year, 7.7 million tourists, short ata siya ng 2 million tourists. So, yun, binabatikos. Hindi daw effective. Walay magic ang DOT Secretary. Tinalo pa tayo ng Cambodia. So what is Cambodia? Alam naman natin nangyari sa Cambodia.
mas madami na ang foreign tourist arrival ngayon sa Cambodia kaysa sa Pilipinas. So, ano na nga ba ang nangyayari sa ating bansa? Okay, so dito binasa ko ang mga comments. Ang kadamihan sa mga comments na nabasa ko is either DBM Secretary or Tourism Secretary kung totoo na may magre-resign. Okay, punta naman tayo dito sa post ng Mata ng Agila. Dalawang close ally ng administration ay magbabalik sa mga Duterte. Okay, so binasa ko ang mga comments is ganito ang mga comments Pag si PRRD ang mangilatis, for sure, alam niya kung nilalaro siya. Kasi maraming nag-alala, baka mamaya itong mga, kung totoo ito, baka mamaya spy. Baka mamaya deep penetration agent ng administrasyon. So, kung totoo ito, sino-sino naman kaya sila? Okay. Ang mga nababasa ko dito is isa daw si Secretary Anyo. May posibilidad ba? Kasi Anyo, dating Chief of Staff ni PRRD, dating DILG Secretary. Baka nagsawa na ba? I don't know. So, kung totoo ito, dapat bang tanggapin ni PRRD itong dalawang ito? May nagsasabi rin ito na Lorenzana at Guevara. Well, si Defense Secretary Lorenzana, parang na-point ata na BCDA Chairman, Bases Conversion Development Authority. Ang alam ko, nag-resign na ito dahil tumakbong pagkasenador. So, wala na, hindi na ito. Guevara, posible, dahil dating DOJ Secretary. Okay? So, these are all speculations. Kaya lang, assuming na totoo, anong ibig sabihin nito? Isa lang ang ibig sabihin. Nagkakaroon na ng crack ang administrasyon. Nagkakaroon na ng discontent. Kaya ang mga gabinete, unti-unti nang humihiwalay, lumalayo. Yun po ang ibig sabihin niyan kung totoo na merong magre-resign, yung dalawa pa nga is lilipat sa kampo ng mga Duterte. Maalala ko ulit yung sabi ni ex-Senator Trillanes. Sabi niya kung ang admin ni PBBM hindi sila magtagumpay na matanggal si VP Sara through impeachment, he is almost certain na hindi matatapos ng administrasyong ito ang kanyang termino hanggang 2028. A very bold prediction ng isang dating senador. Ano naman ang basihan ni ex-Senator Trillanes? Yung kanyang prediction, yung una, yung military. Inamin ni Mr. Trillanes na merong, although hindi madami, sabi niya, mga junior officers, may mga dismayado na mga junior officers within the military. Tapos, mga retired. Mas madami yung retired na dismayado. At sabi ni Trillanes, kahit retired ng mga ito, ano pa rin, pwede pa rin maka-influensya sa mga nasa active service. So, tingnan natin anong mangyari. Next year, pag open ng
session ng Congress, yan na. Magkakaalaman na kung matutuloy ba ang impeachment, kung mag-prosper, ibig sabihin kung i-endorse ng mga kongresista ang impeachment complaint laban kay BP Sara, kung iaakyat ba nila sa Senado. Hindi. Pag hindi nila ito inakyat, nako, malalim ang ibig sabihin niyan pag hindi nila inakyat. Ibig sabihin, medyo apektado sila doon sa malaking peace rally na isasagawa ng Iglesia ni Cristo.